Naghahanda na ang Pilipinas para sa nalalapit na conference to the United Nations Framework on Climate Change sa darating na Nobyembre. Kaugnay niyan, nagsagawa ng isang pagpupulong ang mga delegado ng Pransya sa Ateneo de Manila Professional Schools sa lungsod ng Makati habang inilunsad naman ng National Youth Commission at Climate Change Commission ang kampanyang #NowPH sa UP Diliman. Ang detalye mula kay Ara Perez. Oras na para simulan ng mga kabataan ang krusada tungo sa pagpuksa sa climate change. Para sa National Youth Commission, Climate Change Commission at French Embassy in Manila, ang tinig ng mga kabataan ang siyang pinakamalakas pagdating sa advokasiyang ito. Habang ang bansa naman daw natin ang nakikitang perpektong modelo ng international community sa pagsugpo sa climate change. Alam mo, laging inaasahan yung National Youth Commission in terms of volunteering young people and warm bodies when it comes to climate and disaster problems. So nung nangyari from Ondoy up to Yolanda, up to the present, umaasa yung government and all our stakeholders in doing so. Pero this time around, we're looking at a bigger effort. This bigger effort entails combating climate change. And the problem is not just with the Philippines. Alam natin yung Pilipinas, less than 1% ang contribution sa climate change. Kaya ang battleground natin ay ang global scene. For a few years now, the Philippines has adopted a very constructive approach on this issue of climate change in international negotiations, while recognizing at the same time that it has to adapt and that the financial burden should be first on developed countries. But at the same time, the Philippines has decided to take its share in making its own efforts to reduce the greenhouse. At dahil tila patok ngayon ang paggamit ng hashtag, ito na rin ang ginamit na lengguwahe sa kampanyang may layuning makakuha ng higit sa 1 milyong pirma ng mga kabataan na mangunguna sa pagsulong sa kaalaman ukol sa climate change. Kakaiba yung energy ng kabataan. It's just a matter of redirecting the energy to the proper direction at kung anong makabuluhan as of the moment. And para sa atin, nabanggit na ni Pope Francis ito, nasabi na ni President Francois Hollande nung pumunta siya dito noong February na mahalaga itong conference ito para sa kinabukasan natin. Base sa pag-aaral ng Climate Change Commission, 8 sa 10 Pilipino ang mulat sa epekto ng climate change. Ngunit hindi dito natatapos ang krusada sa pangangalaga sa kalikasan. Mabuti nga sinama tayo dito because we are the most affected. Sabi nga, we are one of the top 2 countries affected by climate change. No? Dahil tayong apektado rito, dapat talaga tayong magsimula rito, mamuno rito. Dahil tayo makikinabang dito. Ang swerte nga natin na nakatingin sila dito Dahil sa pool tayo, talagang apektado tayo ng climate change. At nakita natin yan sa malalakas na bagyo pareho ng Yolanda na nagdaan. Ngayon pa lang, gusto lang natin talaga mapaghandaan itong mga ganitong events. Kaya unang-una awareness. Kung talaga tayo naging aware noon, nakita natin ng Yolanda, alam natin yung nangyari sa Tacloban. Pero hindi natin na ipahayag. Maganda din namang nangyari dun sa ibang lugar na zero casualty. So what we're saying is, ang pagbabago ng klima, oo, dapat siguro pa katakutan, pero kayang paghandaan. Pangungunahan ng Pilipinas ang Conference of Parties 21 sa Paris, France sa darating na November 30 hanggang December 11. Nadadaluhan ng 40,000 delegado mula sa 200 bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.